Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang balita na tiyak na makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor, lalong-lalo na sa mga interesado dito kay Bitcoin. Yan ang kilalang author ng libro na Rich Dad Poor Dad na si Ginoong Robert Kiyosaki ay muling nagbigay ng kanyang matapang na opinyon. Yan, ang sabi niya ay buy more Bitcoin. Ayan, ano nga bang kanyang ibig sabihin dito? At paano po ito makakatulong or makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya ayan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, sinabi po ni Ginoong Robert Kiyosaki na ngayon ang tamang panahon para bumili ng Bitcoin. At bakit? Ayon po sa datos or data ng CoinGecko, ang presyo ni Bitcoin ay kasalukuyang nasa $105,089 at napakalapit na nito sa all-time high na $108,135 kung saan ay ito po ay naitala isang buwan ang nakalipas. Ibig sabihin, tumaas ito ng higit sa 10% sa nakaraang linggo. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa kasalukuyang presyo. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, malaki ang posibilidad na umabot ang presyo ni Bitcoin sa $250,000 ngayong taon. Ayan. Dagdag pa niya, napakadaling yumaman gamit itong si Bitcoin basta't marunong kang mag-hodl. Yan, or mag-hold o ang pagtago po ng cryptocurrency sa mahabang panahon habang hinihintay ang pagtaas ng halaga nito. Ngayon, ano nga ba talaga ang nangyari sa crypto market? Ayan, una ay ang mahigpit po na paninindigan ng Federal Reserve tungkol sa inflation ay nagdulot po ng pansamantalang takot sa mga investor. Ngunit mukhang unti-unti nang nababawi ni Bitcoin ang momentum nito. Pangalawa ay may lumabas po na espekulasyon na maaring gumawa ang gobyerno ng US ng tinatawag na Strategic Bitcoin Reserve. Ayon po sa Poly Market, may 61% chance na mangyari ito ngayong taong 2025. At ang pangatlo ay umabot ng $1.8 billion po ang inflows ng mga Bitcoin exchange traded products nitong linggo lamang. Malaking indikasyon po ito na malakas pa rin ang demand mula sa mga malalaking kumpanya or institutions. Ngayon, paano naman yung ibang mga cryptocurrencies? Yan, kahit na malakas ang galaw ni Bitcoin, hindi natin dapat kalimutan ang iba pang mga cryptocurrencies. Itong si Solana ay tumaas na rin po ng 24%, habang si XRP naman ay tumaas ng 44% nitong nakaraang linggo. Sa kabilaan po nito ay nananatiling dominant pa rin itong si Bitcoin bilang pinakamalaking cryptocurrency sa market capitalization. Ngayon ay bakit nga ba inirerekomenda nitong si Ginoong Robert Kiyosaki itong si Bitcoin? Yan, sa mga hindi po nakakalam ay ang dahilan na patuloy kung bakit inirekomenda ni Ginoong Robert Kiyosaki ang Bitcoin ay dahil po sa kanyang paniniwala na ito ang asset of the future. Yan, at meron po siyang ilang mga dahilan o rason dito kung bakit niya nasabi ito. Yan, una ay ang decentralized nature ni Bitcoin. Yan, hindi po kasi ito kontrolado ng gobyerno o anumang institution, kaya hindi po ito madaling maapektuhan ng inflation o iba pang mga economic policies. Pangalawa, si Bitcoin ay isang store of value. Tinatawag ito na digital gold dahil po sa kakayahan nitong mag-store ng halaga sa mahabang panahon. At ang panghuli ay ang kanyang scarcity. Limitado lamang po ang supply ni Bitcoin sa 21 million. Kapag naabot na ang supply na ito, tataas po ang demand at malamang na tataas din ang kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor? And para sa atin, ang balitang ito ay may malaking implikasyon. Una, kung susundin po ang payo. Yan, kapag susundin po natin ang payo ni Ginoong Kiyosaki,
maaring panahon na para magdagdag ng Bitcoin sa ating portfolio. Pero syempre, importante pa rin ang do your own research or DYOR bago po mag-invest. Pangalawa, dapat po nating samantalahin ang oportunidad habang hindi pa umaabot sa bagong all-time high itong si Bitcoin. Pero mag-ingat rin sa volatility dahil ang presyo ng cryptocurrency ay mabilis pong magbago. Pangatlo, ang patuloy po na paglago ng institutional demand ay maaaring magdulot ng mas matatag na presyo para kay Bitcoin. Sa madaling salita, mas marami pong kumpanya ang nagiging interesado dito at nagiging mas lehitimo itong si Bitcoin bilang isang investment. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Bilang isang crypto enthusiast, naniniwala ako na si Bitcoin ay isang mahalagang bahagi ng future ng ating ekonomiya. Pero tulad po ng anumang investment, hindi po ito garantisado. Kaya meron po tayong ilang mga paalala. Ayan, huwag pong mag-invest ng higit po sa kaya nating mawala. Ang crypto ay mataas ang risk, kaya mahalaga pong maging maingat. Pangalawa ay alamin po natin ang tamang timing. Habang mababa pa ang presyo, maaaring magandang pagkakataon ito para pumasok. Ngunit tandaan, mahalaga po ang long-term perspective. Yan. At pangatlo ay diversify po natin ang ating portfolio. Hindi lamang si Bitcoin ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Maglaan din po tayo para sa iba pang mga cryptocurrencies tulad po ni Solana at saka XRP. Lalo na kung ang mga ito ay nagpapakita ng malakas na growth potential. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pinakamalaga ay maging edukado po tayo sa ating mga desisyon sa ating investment. Kung susundin po natin ang payo ni Ginoong Robert Kiyosaki, si Bitcoin ay maaaring maging daan para sa mas magandang kinabukasan. Pero tandaan, ang tagumpay po sa crypto ay nakasalalay sa tamang kaalaman, disiplina at saka tiyaga. Kaya mga ka-crypto, alamin po natin ang mga oportunidad na ito at samahan po natin itong tuklasan. Ayan, ang exciting na mundo ng cryptocurrency. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.